Magandang gabi po sa inyong lahat. Alam po ninyo, mayroon akong kaklase na palatulog. Palatulog. He mastered the art of sleeping kahit sa klase. Parang nagmasteral sa sleeping. Pero alam niyo, huwag kayo, cum laude, kahit tulog. Oh, di ba? Siguro nag-aaral naman ng maayos pagkatapos ng klase. Live ba tayo? Sa awa ng Diyos, pari na po siya. Sana din niya marinig. Nasa isla po siya kasi ngayon. Anyway, palatulog po siya. Yung buhok niya, kasi yun yung oso noon, yung medyo mahaba yung buhok. Ako hindi makiuso kasi kulot. Hindi mahaba yung buhok ko eh. So, pag mahaba buhok niya, tapos pag klase na, yuyuko lang yun. Hindi na ganun ang buhok. So, yung ballpen niya, nakaganon lang. Oh. Sa notebook niya. So, nakaganon. Pag nakita namin di na gumagalaw yung ballpen, tulog na yon. Tulog na yon. Alam mo naman kaming mga seminarista, minsan may kalokohan din. So, pinagtripan siya habang nagklaklase tulog. Dala yung cellphone niya eh. Sabi ngayon ng kaklase ko, para yung nasa taas. Para kasing, yung classroom kasi namin, parang sinihan. Yung nakagana. So, nasa taas kami. Sabi nung isa kong kaklase, paringan kaya natin, tawagan natin, habang nagklaklase. Ito na ngayon, tinawagan siya. Nako, hindi naka-silent mode. Yung tunog ng cellphone niya, ringtone, lambada. Tawanan kami ngayon. Anyway, I am telling you this dahil ngayong araw, isang mahalagang tao ang binibigay sa atin ng simbahan bilang modelo sa ating pagninilay. And that is Saint Joseph. Silent mode. Diba? Silent mode. Question po. Well, sa ating pagbasa, inyo pong narinig, sabi, God is with us. Diba? Emmanuel. Ang tanong po, paano po natin maririnig ng maayos at makikita ng maayos ang Diyos o Panginoon ngayong panahon? Diba? Paano? And today, Saint Joseph is calling us. He is reminding all of us one important thing para makita at marinig ang Diyos ng maayos. Let's put ourselves into silent mode. Silent mode. Sa Ebanghelyo, inyo pong narinig na si San Jose ay natulog. Marami siyang problema, pero natulog. Nung tulog po siya, nanaginip po siya sa pamamagitan ng anghel. Ito ang mensahe ng Panginoon. Pag sinasabi pong natulog, it means he stopped. It means he prayed kasi kausap niya ang Diyos nung tulog siya. Alam niyo, sabi nga po sa isang article, na pagtulog daw si San Jose, natatakot daw po ang demonyo. Kasi pagtulog si San Jose, kausap ang Panginoon. Kayo po, pagtulog, sino kausap niyo? Di ko po alam ha. Pero si San Jose, pagtulog, ang Panginoon ang kausap. At itong pagtulog na gesture ni San Jose ay nagpapaalala po sa atin, to all of us, to stop, to pray, na ilagay ang sarili natin sa silent mode. Silent mode. Sabi ko nga kanina, nung matulog si Jose, tumahimik po siya. I think di naman humihilig si San Jose pagtulog. He clearly heard God's voice and God's instructions. Bakit ko nasabi to? Dahil sabi sa gospel, di ba? Pagkagising ni Jose, sinunod niya ang lahat ng utos ng Diyos at dinala niya si Maria sa kanilang pamamahay o bahay.
At ngayong Adviento, ngayong 9 days na pagsisimba natin, hindi lang po si San Jose ang binigay sa atin na modelo ng silence. But the other one ay dahil sa anghel, di ba? Zacarias also. Sabi ng anghel, ayaw mong maniwala ha. I will silence you for 9 months. At nung 9 months na yon, kitang-kita ni Zacarias na totoo pala. Ang problema, di niya lang masabi kasi muted siya eh. Di ba? He was silenced. Dahil dun, klarado, kita niya, rinig niya ang instructions ng Panginoon. Today, I believe, one of the things that is imperative sa buhay natin, one of the things is sa mga bagay, ay silence. Para marinig ang Diyos ng maayos. Pag sinasabi pong silence, it is the time when we allow God to speak to us. Like in prayer, di ba? Sa ating pagdarasal. It is the time when we allow God to say His peace to us. It is the time when we allow God to say His plans for you and me. Silent. Ang Diyos pong nagsasalita, di ba? Silence. Tayo naman ay listen. Pero isang salita lang yon, binaliktad lang. Silent, listen. Di ba? He speaks to us, we should listen. Question, when was the last time you prayed or spent a moment in silence? At gaano po ba kahaba? Siguro Father, 30 seconds po. Lalo na yung mahilig magmarites, hindi kaya eh. Di ba? 30 seconds po. Alam nyo, silence it's a gift. In fact, it's a gift given to us by God. In fact, kasali po siya sa creation story. Di ba? When we say silence, we rest. At sa creation story, sa Genesis, God rested. Di ba? God rested. He rested. He spent a moment in silence. Silence is not only a gift, it is a sacred gift. Banal na biyaya. Banal na regalo. Sa liturgy, sa pagdiriwang natin, bahagi po ang silence sa celebration. Bahagi po ang silence sa celebration. Sa misa, after the gospel, a short moment of silence. After the homily, a short moment of silence. Ito yung parang ninanamnam natin ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Kahit sa liturhiya, yung prayers ng pare, mayroong prayers na silently dinarasal ng pare. And today, ngayong Kapaskuhan, iniimbitahan po tayo ng Panginoon para mas makita ang hiwaga ng Kapaskuhan to spend a moment, silent mode po tayo for a short while. Now, short while, kayo na pong bahala mag-define kung gaano kahaba ang short while ninyo. But that is God's invitation to all of us. And in silence, so we say, Halina Jesus, halina.